Ruan, huwag kang mag-alala. Nakita ko ngayon ang boyfriend mong si Zhao Xiangyu. Kasama ng isang babae. Sige po, kain kayo. Xiangyu, balita ko ikakasal ka na? Yung babaeng yun na si Suruan. Talaga bang pakakasalan mo siya? Paano naman mangyayari yun? Suruan. Libangan lang yun. Kasama ko siya, dahil lang may pera siya. Suruan, Isang libangan lang. Zhao Xiangyu, 7 taon na. noon, iniligtas mo ang buhay ko. Ang 7 taong ito, ituring na nating bayad sa utang na loob. Palalayain kita. At palalayain ko rin ang sarili ko. Bilisan mo! Bilisan mo! Sige. anong ginagawa mo? Halika. Suruan. Kumusta ka? Suruan! Ayos ka lang ba? Suruan. Anong ginagawa mo? Halika. Niloloko mo na naman ako. Suruan! Suruan! Bilisin mo. Mas bilisan mo pa. CJ! Bilisin mo. Sige. Suruan. Ayos ka lang ba? Doktor! Doktor! Suruan. Ayos ka lang ba? Honey! Masakit ang ulo ko. Suruan, ano nang tawag mo sa akin? Anak, Yungsu, tinawag mo tong batang to, na honey. Pagkatapos ng napakatagal na panahon, nagkatuluyan din kayo, masayang masaya si Lola. Nagkatuluyan pa rin pala kayong dalawang magkaaway. Hindi kami nagkatuluyan. Lu Haoting, ano nang ibig mong sabihin? Hiwalayan mo ba ako? Anong hiwalayan? Batang to, hahayaan mo bang apihin ang aking manugang? Bubunutin ko ang ulo mo. Lola. Honey! Ang cute-cute mo talaga. Doktor, ano nang nangyari sa kanya? Ang utak ng tao ay isang napakakomplikadong sistema. Nasaktan ang kanyang utak nang mahulog siya. May mga natitirang blood clots sa utak niya na nag-pressure sa nerbiyo ng memorya. Dagdag pa rito, mayroon siyang mga alaala na ayaw niyang harapin at iba pang mga problema, halimbawa. Sabihin mo sa amin ng diretso. Sige po, Binibining Lola. Sa madaling salita, nakalimutan ni Binibining Su ang ilan sa mga hindi niya magandang alaala. Ang nobyo niyang 7 taon ng kasintahan ay pinalitan ng alaala kay Ginoong Lu. Bakit? Siguro, dahil ikaw ang unang nakita niya nang magising siya. Pero pansamantala lang itong pagkalito sa memorya. Pansamantala lang. Baka bukas o sa makalawa, bumalik na ang kanyang memorya. O baka hindi na talaga ito bumalik. Ruan. Ang pinakamalaking pangarap ng lola mo sa buhay ay makita kang ikasal sa batang to. Magpakasal na kayo. Ang kasal, pwedeng gawin ng dahan-dahan. Pero ang marriage certificate, kailangan mong kunin agad. Kung hindi, hindi mapapanatag ang puso ng lola mo. Lola, Anong ginagawa mo? sinasamantala mo ang kalagayan niya. Ano bang alam mo, batang to? Ito ang tawag na i-strike while the iron is hot. Kunin mo habang may pagkakataon. Kapag nagkaisip na siya, at hinanap yung lalaking Zhao, magdudusa ka. Nako, ikaw talaga. Noon pa man, lagi mo nang kinakalaban si Ruan. Akala mo ba hindi ko napapansin? Mahal na mahal mo siya sa totoo lang. Yung bibig mo, parang nakapinid, ayaw magsalita ng nararamdaman. Umalis ka dyan, mas mabuti pang ako na lang ang kumilos. Walang makakaagaw sa aking magiging apo. Ruan, kung hindi kayo kukuha ng marriage certificate ng batang to, hindi mapapanatag ang puso ng lola mo. Kapag hindi ito panatag,
Magkakaroon ng kaba ang puso ng lola mo. Kapag kinabahan, hindi na makahinga ng maayos ang lola mo. Lola, pangako, papayag ako. Talaga. Suruan, 4 na henerasyon kaming isa ang lahi sa pamilya Lu. Walang diborsyo sa amin. Kapag nakakuha na tayo ng marriage certificate, hindi ka na makakataka sa akin. Ito na ang huling pagkakataon mo. Ano na pinagsasasabi mo? Malapit nang magsara ang opisina ng sibil na rehistro. Sige na. Bilis, bilis. Halika, lumapit kayo ng konti. Sige. Ngitian mo naman, tol. Huwag kang kinabahan. Relax ka lang. Huminga ka muna. Handa na? 2. 1. Umiiyak ka. Hindi ako umiiyak. Bakit ka umiiyak? Anong ginagawa mo? Ang klutsin mo. Hindi pwedeng hawakan mo to. Ako ang mag-iingat ng marriage certificate. Hoy, Lola, Lola, oh, apo kong manugang. Ang ganda-ganda mo. ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba, Day? Hintayin mo ako. Hahanap ako ng tutulong. Gising ka na. Gumaganda na pakiramdam mo. Tayo na. Nung bumalik ako, wala na si Ruan Ruan. Ruan Ruan. Ngayon, hindi na kita pababayaan pang mawala. mahal. Ruan. Anong nangyari? Mahal. Suruan, ano nang ginagawa mo? Mahal, hindi ko dinala yung pajama ko. Kunin mo naman yung pajama ko. Nasaan yung pajama mo? Sa kama. Hindi mo pa ba nakukuha? Heto, Ito lang ang ipapasuot mo sa akin. Mahal, ano nang ibig mong sabihin? Zhao Xiangyu. Sino to? Kailan ko pa ito na-save? Hoy, Ruan. Lasing na ako. Halika na at sunduin mo ako. Nandito ako ngayon sa 0 degrees bar. Binibigyan kita ng 20 minuto. Ngayon na, agad. Pumunta ka rito sa 0 degrees bar para sunduin ako. May sira ba tong tao? anong nangyari? May tumawag sa akin, kakaibang tawag. Sabi lasing na siya, pinapasundo niya ako. Alam mo ba kung ano ng pangalan niya? Zhao Xiangyu. Zhao Xiangyu. Mahal. Kilala mo ba siya? Wala akong masyadong maalala. Tignan ko para sa'yo. Baka naman. Naalala na ba niya ang isang bagay? Ang tagal kitang hinanap. Dito ka pala. Ruan. Itong si Zhao Xiangyu, isang walang magawang tao lang siguro yan. Tatanggalin ko na to para sa'yo. Zhao Xiangyu. Huwag kang mag-aksaya ng oras sa pagtatangka na agawin siya sa akin. Honey, Ano yon? ikaw.
Parang mas gwapo ka pa ngayon kaysa noong estudyante ka pa. Talaga ba? Ang galing ng taste ko. Mahal, matutulog na ako. Matulog. Matulog. Naalala ko bigla, marami pa akong trabahong kailangang tapusin. Matulog ka muna. Ang pangit-pangit, wala akong iwan kahit isa para sa'yo. Anong gagawin natin? Paano kung mabangkarote tayo? Anong gagawin natin? Boss Su. Ha? Anong gagawin natin? Anong gagawin? Nandyan na siya. Nandyan na. Anong gagawin? Boss Su. Parang himala yun. Totoo. Boss Su. Ano nang nangyayari? Bakit kayo nagkakagulo sa umaga pa lang? Sabihin mo, sabihin mo. Kaninang umaga, ang Lu Group ay nagpadala ng kontrata para sa proyekto. Sabi nila, gusto nilang makipagtulungan sa atin. Yung magandang lugar sa timog na suburb na yun. Pumayag silang magbabahagi sa atin. Panlilin lang. Talagang panlilin lang yan. Tama. Tama nga. Si Boss Lu, hindi ba yon ang kumpanya ng asawa ko? Anong panlilin lang ang magagawa nila? Ha? Kung maganda naman ang balita, mamayang gabi, ako ang sasagot sa dinner ng departamento. Hindi. Ako ba ang hindi pagising? O si Boss Su ang hindi pagising? Ang presidente ng Lu Group, hindi ba kalaban niya yon? Bigla na lang silang magtutulungan. Ay, sige, alis na tayo. Inuman na. Inuman. Ayoko nang maglaro. Kayo na lang. Tapos na ba? Sinusundo kita. Suruan, anong ibig mong sabihin? Pinapasando kita sa akin. Bakit hindi ka dumating? Sino ka ba? Suruan. Anong laro na naman ito? Kilala ko siya. Sinasadya ni Boss Su na magkunwaring hindi kilala si Young Master Zhao. May dahilan yan. Hindi kilala, siguro. Ginoo. Lumabas ka. Hindi mo ako kilala? Naiintindihan ko na. Gusto mo na namang maglaro ng hard to get. May sira ka ba? Hindi kita kilala. Anong hard to get? Akin na yan. Maayos na lang natin ito, Boss Su. Kahit magkunwari kang hindi ako kilala ngayon. Dapat kang sumama sa akin. Bitawan mo ako. Bitawan mo. Nanonood na. Nanonood na. Aray, anong nangyari? Ayos ka lang. Sino ang nanuntok sa akin? Kung muling makulit ka kay Ruan, wawasakin ko ang buong Zhao Group, lahat. Lu Haoting. Hintayin mo lang. Nasaktan ka ba? Okay lang ako. Kayong dalawa. Ipakilala ko sa inyo. Ito ang asawa ko. Lu Haoting. Nagpakasal na si Boss Su. At sa pangulo pa ng Lu Group na si Lu Haoting. Magkakaroon kami ng kasal sa susunod na buwan. Pwede kayong dumalo kung may oras kayo. Boss Su, kurot mo nga ako. Nananaginip ba ako? Aray, wow, hindi pala ito panaginip. Naalala ko si Boss Su, at ang pangulo ng Lu Group. Hindi ba magkaaway sila? Pag nagkikita sila, parang gusto nilang patayin ang isa't isa. Bakit bigla na lang sila nagpakasal? Hindi ko alam, pero, hindi ba't ang cute nilang magkasama? Magkaaway na nagmamahalan. Anong magkaaway? Lu Haoting, kung hindi ka marunong magsalita, manahimik ka na lang. Walang mag-aakalang pipi ka. Ano ba ang pinag-uusapan nila? Pero na. Lu Haoting, galit ba ako sa'yo dati? Siyempre hindi. Bakit? Bakit mo bigla na itanong yon? Kanina sa banyo, narinig kong may nag-uusap tungkol sa atin. Sabi, dati raw magkaaway tayo.
Luhauting, talagang tuso ka. Eh kasi naman, araw-araw kang nagpapakita ng bagong level ng katangahan sa harap ko. Ikaw ang tanga, pamilya mo ang tanga. Ay, ng babae. Maging tayo na. Sino nagsabi? Paano nangyari yon? Bakit ka ganyan ka-istrikto? Hindi ako na-istrikto. Paano nila nagawa na sabihin yon tungkol sa atin? Siguro noong nag-aaway tayo dati, may nasabi akong nakasakit sa'yo, tapos narinig ng iba nang hindi sinasadya. Ruan, huwag kang maniwala sa sinasabi nila. Maganda naman ang relasyon natin dati. Totoo. Sige na, syempre naniniwala ako sa'yo. Niloloko mo ba ako? Kinabahan ako ng husto. Hindi ako. Niloloko mo lang ako. Sige na, sige na, sige na. Kailangan kong makahanap ng pagkakataon na magpaliwanag kay Ruan. Lahat yon ay hindi pagkakaunawaan lang. Totoo bang si Suruan ay may koneksyon na kay Lu Haoting? Boss Zhao, si Lu Haoting yun. Hindi natin yun kayang kalabanin. Babae lang yan, kalimutan mo na. Paano pwedeng mangyari yun? Hindi ba't magkaaway silang dalawa? May kakaiba dito. Sige, hihintayin kita dito. Suruan, ang tagal kitang hinanap. Bakit mo binoblock ang numero ko? Sabi ko na nga ba, hindi kita kilala. Ano ba talaga ang gusto mo? Suruan, paano mong hindi ako makikilala? Ako ang boyfriend mo, si Zhao Xiangyu. May sira ka ba? Hindi kita kilala. At saka, may asawa na ako. Parang hindi siya nagpapanggap sa reaksyon niya. Baka nga talagang nawalan siya ng memorya. Kaya nga siya nakasama ni Lu Haoting. Suruan, huwag kang magpapaloko kay Lu Haoting. Isang manloloko lang yan. Tayo ang tunay na magkasintahan. Suruan, Bastos, tingnan mo kung paano kita pagbabayarin. hindi talaga kita niloloko. Hindi mo lang gusto si Lu Haoting. Pero talaga pang magkaaway kayo. Ninakaw pa niya sa'yo ang ilang malalaking proyekto. Suruan, ako ang tunay mong boyfriend. Paulit-ulit mong sinasabi na boyfriend mo ako. Saan ang ebidensya? Meron akong litrato, di ba? Talaga nga ng isang manloloko at bastos. Ebidensya, nasa cellphone mo. May litrato tayong magkasama. Maniwala ka, tingnan mo. Ayan, sabi ko sa'yo, hindi ako. Tingnan, ang gwapo ng asawa ko, di ba? Imposible. Paanong wala? Pakiusap, wag mo na akong guluhin. Umalis ka. Suruan. Makinig ka sa akin. Bitawan mo ako. Suruan. Suruan. Ke. Ruan, gising. Kamusta ka? May masakit ba sa'yo? Anong nangyari? Lu Haoting, naalala ko na ang lahat. Ruan, pasensya na. Ako hindi ko sinasadya. Ano nang ipagpapaumanhin mo? Ako, Ako dapat ang humingi ng paumanhin. Noon kasi, ako ang nagpanggap sa'yo bilang boyfriend ko. nagpanggap. Noon ang mga estudyante pa tayo. Ruan, andyan ang idol mo, nagsushoot sa school. Halika na, tingnan natin. Sige, pupunta na ako. Hoy, Teye, saan ka ba nagmamadali? Samahan mo naman kami. Ano nang ginagawa nyo? May boyfriend ako, ha? Boyfriend. Lu Haoting. Lu Haoting. Ito ang boyfriend ko, gwapo, no?
Hi, boyfriend. Pare, atleta ka pala. Ang galing. Hindi na ako abot. Salamat ha. Kaya pala noon, ginawa mo akong boyfriend. Pananggalang pala ako. Kaya naman nang magkatuluyan siya at si Zhao Xiangyu. Hindi siya nangaliwa at hindi niya ako sinadya na lokohin. Ako lang pala ang totoong nagmahal. Kaya naman, pagkatapos noon, siya at si Zhao Xiangyu ang naging magkasintahan. Hindi naman siya nangangaliwa at hindi rin niya sinasadya na paglaruan ako. Ako lang ang nagpakatotoo. Everyday siya. CJ, sa wakas, namulaklak na ang matandang puno ng bakal. Hindi ko inaasahan, ikaw at si Suruan talagang nagkatuluyan pala. Zhao Xiangyu. Zhao Xiangyu. Ah, nangangaliwa pala. Tayo na. Kaya nga, dahil sa hindi pagkakaunawaan na ito. Ako at siya, ilang taon na kaming nagtutunggali. Ano nang nangyari? Ruan, may naaalala ka pa ba? Halimbawa, ang boyfriend mo noong nag-aral ka pa. Hindi ba't ikaw naman palagi? Hindi rin alam kung sino ang nagkalat nito. Nang maglaon ang buong paaralan, alam na ng lahat na tayo ay magkasintahan. Kahit anong paliwanag ko, walang naniniwala. Hindi kaya ikaw? Hindi ako, wala akong ginawa. Huwag kang magsalita ng walang basihan. Ikaw nga. Lu Haoting, hindi kaya. Mula pa noon, gusto mo na ako, di ba? Matagal na kitang gusto. Nang maglaon, ang ating pagpapanggap ay naging totoo at tuluyan na tayong naging magkasintahan. Ayos ka lang ba? Ruan, kahit nasa hinaharap ay maibalik ang iyong memorya. Kahit nakamuhian mo ako, hindi kita pakakawalan. Masakit pa ba ang ulo mo? Okay na ako. Mag-ingat ka. Nang mahulog ako sa hagdan noon, natakot talaga ako. Akala ko mamatay na ako. Zhao Xiangyu, papatayin ko talaga siya. May pinag-aralan ka, ang pumatay at manakit. Hindi maganda yon. Ruan, ako. Bigyan mo lang siya ng maliit na leksyon. Sabihan mo lang ng maayos. Susundin ko ang sinabi ng misis ko. Pilayin mo lang. May problema? Wala, okay lang. Lola, Ay, apo kong mahal. Kumusta ka? Ayos ka lang ba? Lola, okay lang po ako. Mabuti naman. May naalala ka ba? Lola, si Ruan ngayon. Medyo malabo pa ang isip niya. Marami pa siyang hindi naaalala. Huwag mo siyang guluhin. Ay, sige, tumabi ka. Kuya Haoting. Suruan. Anong ginagawa mo rito? Hindi maganda. Kuya Haoting, palayasin mo na itong katunggali mo. Palayasin mo na siya. Ruan, huwag kang makinig sa kanyang kalokohan. Kuya Haoting, huwag kang matakot sa kanya. Kung maglakas loob siyang apihin ka, ako ang sisipok sa kanya para sa'yo. Tumahimik ka. Kailan ka ba titigil? Sa mahabang panahon, ikaw pa rin ang nakakapit ng mahigpit kay Haoting. Ruan, naalala mo pa siya? Naaalala ko. Siya yung kapatid na babae ng kaibigan mo. Si Hinanan, di ba? Noong panahon na kumalat sa buong eskwelahan, na tayo ay magkasama, hinanap niya ako. Pinagbawalan niya akong lumapit sa'yo. Huwag kang magsinungaling. Suruan, kung may utak ka, umalis ka na ngayon din. Tuwing sumusulpot ka, nagiging malungkot si Kuya Haoting. Hindi ka naman talaga gusto ni Kuya Haoting. Mahal, huwag kang makinig sa kanyang kalokohan. Wala akong ginawa nyon. Kuya Haoting, anong tawag mo sa kanya? Mahal.
Kailan kayo ikinasal? Imposible yan. Pasensya na ha. Wala ka ng pagkakataon. Sa akin na siya ngayon. Ayoko maniwala. Hindi ako naniniwala. Dati, si Kuya Houting ay ayaw na ayaw sa'yo. Hinanan, tapusin mo na at umalis ka na. Hiyu, nasaan na? Ano nang nangyari? Kunin mo na agad ang kapatid mo. Hindi, Kuya, hindi ako aalis. Ang mga bagay ng mga kabataan ngayon, hindi na kayang pakialaman ni Lola. Tara na, uwi na tayo. Hindi na kita mapapagbawalan. Kuya, hindi ako aalis. Ano kaya ang pampaganya na ibinigay ni Suruan kay Kuya Houting? Nakapag-asikaso na sila ng lisensya. Ha, pasensya na, te. Ganyan talaga ang ugali ng kapatid kong. Hiyu, kapatid mo pa ba ako o hindi? Umuwi ka na agad. Si Kuya Houting at si Suruan, ano ba talaga ang nangyari? 2 taong laging nag-aaway kapag nagkikita. Paano sila magpapakasal? Kung nag-asikaso na ng lisensya si Houting kasama si Suruan, ibig sabihin ay nagbati na silang dalawa. Hindi ka gusto ni Lu Houting, huwag mo nang ipilit. Maging mahinahon ka, kung hindi, papaalisin kita ulit ng tatay papuntang England. Tita Lu, ako si Nanen. Nakauwi na ako. Ay nako, itong pasaway. Sa wakas, umalis na. Halika, upo tayo. Kuya Houting, ang lambing naman ng tawag. Ruan, sumpa ko, ako at si Hinanan, talagang malinis ang relasyon namin. Ay, totoo, wala talaga akong gusto sa kanya. Noong dati, tuwing pupunta siya sa akin, lumalayo ako. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo si Lola. Oo. Noong dati, pagdating ng babaeng iyon, lumalayo talaga siya. Huwag kang mag-alala. Sa hinaharap, kapag itong lalaking ito ay may ginawang masama sa iyo, ako ang unang magpaparusa sa kanya para sa iyo. Lu Houting. Narinig mo ba? May kakampi ako, si Lola. Dapat mong tratuhin ng mabuti ako sa hinaharap. Opo, mahal ko. Ang cute-cute mo. Nanay. Ha, ipapakilala ko sa iyo. Ito ang nanay ni Houting. Nanay, Ang tawag mong nanay, na iyan, hindi ko kayang tanggapin. Ang pagpapakasal ay napakalaking bagay. Bakit hindi mo muna sinabi sa akin? Gaano ba kahalaga ang pagsasabi? At saka, ako ay sang-ayon sa kasal na ito. Ano ba? Nanay, ang pag-aasawa ay hindi laruan. Itong si Suruan, hindi siya karapat-dapat para sa anak kong si Houting. Hindi siya karapat-dapat, sino sa palagay mo ang karapat-dapat? Sa tingin ko, si Nanan, ang bagay para kay Houting. Si Nanan namin, hindi lang mabait at maalaga, magaling pa siyang magluto. Sa pang-araw-araw, sobrang busy sa trabaho si Houting. Kailangan niya ng asawang tulad ni Nanan, para alagaan siya at ang pamilya. kung gusto mo ng ganoon si Hinanan, bakit hindi mo na lang siya pakasalan, para alagaan ka niya? Ang lakas ng loob mo, nang iinsulto ka na sa akin. Lu Houting. Hindi mo ba narinig kanina, paano niya ako siniraan? Ikaw pa ang kumampi sa kanya, ako ang nanay mo, gusto mo bang patayin ako sa galit? Oo, Kuya Houting. Si Auntie Lu, kahit ano pa ang sabihin, nanay mo pa rin siya. Si Suruan, ganito, napakalaking kawalang galang kay Auntie Lu. Ito ay usapin ng pamilya namin, ang mga Lu. Ikaw, isang dayuhan, bakit ka nakikialam? Lu Houting. Ay, sige na. Ganito lang kaliit ang usapin. Kailangan bang sumigaw dito? Dahil gusto mo ng todo ang batang ito, kunin mo na lang siya bilang inaanak, dalhin mo siya pabalik, hindi ba pareho lang? Pareho ba yun? Ano ang pagkakaiba, kung ayaw mo sa kanya? Sa hinaharap, huwag ka nang pumunta sa lumang bahay. Ang lumang bahay, nandyan sina Houting at Ruan. Kasama ko lang, okay na. Nanay. Auntie Lu. Paumanhin. Kanina, nagmamadali lang ako. Hindi sinasadya na sagasaan ko ang nanay mo. Hindi mo kailangang magsabi ng paumanhin. Ako ang hindi maayos na nag-asikaso nito. Nagdulot ako ng hirap sa'yo. Sa totoo lang, ang tatay ko ay pumanaw noong bata pa ako. Mula noon, mataas ang hinihingi ng nanay ko sa akin. Paumanhin. Sinabi ko ito, hindi para sabihin mo ang paumanhin. Gusto ko lang sabihin sa'yo, ikaw ay ikaw, ako ay ako. Ang gusto ko lang ay ang gusto ko.
Tuloy natin ang panunood. Sige. Bakit mo tinitignan ang larawan ko? Para makilala ka lang. Parang pamilyar ang taong ito. Nako, ang gwapo ng apo ko. Kunwari tayong magpicture, Lola. Halika, Lola. Oo. Ang ganda naman. Parang Zhao ang pangalan niya. Zhao. Hindi maganda ang kuha ko dito, Lola. Huwag na nating tingnan. Maganda ka pa rin, Lola. Nako, tumatanda na ang lola mo. Hindi ka tumatanda, Lola. Bata ka pa rin magpakailanman, Lola. Nako, ang tamis ng dila mo. Oo nga pala, bukas. Hindi ba susubok kayo ng wedding gown? Maaga na, magpahinga na kayo. Sige, Lola, aalis na kami muna. Sige, sige. Tara na, Ruan. Esan, paalam, Lola. Polem. Hindi ba maganda? Ruan. Ang ganda-ganda mo. Gusto kitang itago, sa sarili ko lang. Sa wakas, akin ka na. Akin ka na. Pero, kung hindi ko pa, tatanggalin tong gown. Gugusutin mo to. Aalisin ko na tong gown. Let. Ginoong Gyu. Ginang Su, nagsusubok ka rin ng gown? Ang swerte naman, ikakasal ka rin ba? Congratulations, Ginang Su. Matagal na kayong nagmamahalan. Sa wakas, ikakasal na kayo ni Ginoong Zhao. Ha? Mali ang pagkakaalala mo. Ang asawa ko, ang apelyido ay Lu, hindi Zhao. Lu. Ruan. Asawa. Ito ay kliyente ng kumpanya namin. Si Ginoong Gyu. Kumusta? Ako si Lu Haoting. Kumusta, Ginoong Lu? May iba pa kaming gagawin. Una na muna kami. Aalis na muna kami. Paalam. Mahal, ano yon? Alaynan, ang galing ng mundo. Yung dating magkaaway, ngayon magkasama na. Okay lang. Tara, magsusubok tayo ng gown. Evek. Maligayang bati sa ating Boss Lu, sa kanyang pag-iisang dibdib, at pagiging isang marangal na, may asawa na. Ang ganda ng asawa mo. Boss Lu, halikan mo naman. Oo nga. Halikan mo. Ay, ito ba ang gusto nating makita? Hindi. Isa pa, okay na, tama na yan. Nakakainip. Tingnan natin kung ano ang gusto mong kainin kasama si Mrs. Tingnan mo. Gusto ko to. May regla ka, hindi ka pwedeng kumain nito. Pero gusto ko talaga. Pakiusap. Sige na nga, isang subo lang ha, sa akin na ang natira, lanan. Bilisin mo. Ting. Tagal mo nang hindi nakakapagpahinga. Tara, laro tayo. Sige, tara na. Kaya mo yan.
Narinig ko na walang hindi kayang gawin ni Boss Su, pero hindi ko alam kung may lakas ng loob si Boss Su na makipagpaligsahan sa akin sa bilyar. Hinanan, huwag kang ang magulo. Kung paligsahan, dapat may pusta. Ang matatalo ay tatawagin ang kalaban na lolo o lola ng 3 beses at magpapalit ng kasama ngayong araw. Hinanan, tama na ang kalokohan mo. Huwag mo akong pakialaman. Ano? Boss Su, hindi ka ba nangangahas? CJ, tinatanggap ko ang hamon na ito. Pero, Ano? kung ito ay isang pusta, mas malaki ang taya natin. Dagdagan ng 50 milyon. Takot ka na? Sige, sumasang-ayon ako. Suruan, imposibleng matalo mo ako. Ganoon ba? Sino ang mauuna? Nanalo na ako ng kampyonato. Sa bilyar, huwag mong sabihing inaapi kita. Ikaw ang mauuna sa unang bola. CJ, hinanan, huwag kang magsisi. Sandali. Para sa patas, magbilyar tayo para magdesisyon ng pagkakasunod-sunod ng pagtira. Huwag na. Ikaw ang mauna. Hinanan, kung ayaw mong matalo, huwag kang maglaro. Pwede. Ako naman. Huling bola na. Nanalo ako. Huwag na magpalit ng kasama, at huwag mo na akong tawaging ninuno. Sa totoo lang, kung may anak akong ganyan, na walang utang na loob, baka sa hinaharap, hindi ako mapakali sa kabaong. Pero, ganito na lang, ang pera ay dapat ilagay sa aking bank account. Hoy, you. Tumakas yung kapatid mo. Hindi mo hahabulin? Hayaan mo siya. Lalo siyang naging pasaway nitong mga nakaraang taon. Panahon na para turuan siya ng leksyon. Kapatid pa rin ni Hiyu yan, hindi kaya maapektuhan. Ang relasyon mo, kay Hiyu dahil pinahiya ko siya. Wala yon. Ang mahalaga masaya ka. Ang bait mo talaga. Kung ganoon kabait ako, hindi mo ba ako iiwan? Siyempre, hindi. Ruan, ikaw mismo ang nagsabi na hindi mo ako iiwan. Huwag kang sumira ng pangako. You, yan ba si Suruan? Ruan, miss na miss kita. Zhaok Xiangyu, bitawan mo ako. Ruan, naalala mo na rin ako. Hindi ba? May sira ka ba sa ulo? Bitawan mo ako. Hindi kita bibitawan. Ako ka. Houting, tama na. Tigilan mo na yan. Kumusta ka? Nasaktan ka ba? Okay lang ako. Nasugatan ang kamay mo. Okay lang ako. Hindi pwede. Kailangang magpagamot ang kamay mo. Wala yun. Luhouting. Masaya ka ba sa pagnanakaw ng iba? Ganoon ba kalaki ang kaligayahan mo? Sasabihin ko sa'yo, Luhouting, ang totoo ay mananatiling totoo, ang peke ay mananatiling peke. Sa tingin mo, hanggang kailan mo may tatago kay Suruan? Sabi ko, kung may sakit ka, magpagamot ka. Sinabi ko na, hindi kita kilala. Zhaok Xiangyu. Kung manggugulo ka pa sa akin, magrereklamo talaga ako sa pulis. Ruan. Isang sinungaling lang yan. Tumahimik ka. Huwag mo akong tawaging ganyan.
At lalong huwag mong siraan si Houting. Zhao Xiangyu, ang taong hindi mo pinahalagahan, ay ang taong gusto kong protektahan habang buhay. Wala ka ng pagkakataon ngayon. Binabalaan kita. Kung gagambalain mo pa siya, hindi kita palalampasin. Tara na. Dati, napupuot si Suruan kay Lu Haoting. Hindi ako naniniwalang pag naalala na niya ang lahat, ay makikipagbalikan pa siya sa kanya. Suruan, gagawin ko ang lahat para maalala mo ako. Si Zhao Xiangyu na iyon. Baliw na ba siya? Ruan, kasalanan ko. Hindi kita naipagtanggol. Paano naging kasalanan mo iyon? Pero sa susunod, huwag kang magpadalos-dalos. Tingnan mo, nasugatan ka. Sige, susundin ko ang lahat ng sinasabi mo. Ginoo, Ginang. Ito ang sabaw para sa hangover. Salamat, Aling Lin. Walang anuman, Ginang. Ay, ang sakit ng kamay ko. Ano nang nangyari? Baka kailangan pa rin nating pumunta sa ospital. Ay, hindi na kailangan. Wala lang lakas ang kamay ko ngayon. Eh bakit hindi mo agad sinabi? Natakot ako. Niloloko mo ako. Ay, hindi pwede, hindi pwede. Mali ako. Mali ako. Mali ako. Mali ako. Ano nang mali? Sabihin mo agad. Ay, huwag, matatapon ang sabaw. Bakit wala? Ayun na. Kapag mayroon ito, mapapatunayan nating nagsisinungaling si Lu Haoting. Suruan. Babalikan kita, sigurado ako. Suruan, anong karapatan mo para pakasalan si Haoting? Wala akong karapatan. Eh ikaw, may karapatan ka? Si Haoting ay akin. Kung may utak ka, umalis ka na ngayon din. Kung hindi, huwag mong sisihin ang sarili mo. Ano nang gagawin mo sa akin? Suruan, hinampas mo ako. Anong nangyari? Haoting, hinampas ako ni Suruan. Sampailan mo siya, mabilis. Hinampas ka ba niya? Hindi niya ako nahampas, ako pa nga. Tingnan mo, namula na ang kamay ko. Sa susunod, ako na ang bahala sa ganitong bagay. Huwag kang masasaktan. Haoting, ako ang hinampas, hindi siya. Bakit siya ang tinutulungan mo, hindi ako? Ang labis mo namang magtangi. Hinanan, dahil na lang sa kapatid mo, kaya kita pinagbibigyan at tinitiis. Kung magpapatuloy ka pa, at lalabanan mo pa si Ruan, huwag mong asahan ang dating pagkakaibigan natin. Haoting, At isa pa, si Ruan ang asawa ko, ipinagtatanggol ko siya. kayong dalawa, ang sama nyo. Ano nang ginagawa mo rito? Ayon sa tradisyon, sa ganitong pagkakataon, hindi ka dapat narito. Naramdaman kong may panganib sa'yo. Ganoon ba? Ito ang gantimpala mo. Suruan, naghahari-harian ka na ba? Nagiging matigas ang ulo mo. Tatay, nanay. Tito, tita, Tumahimik ka, wala kang karapatang magsalita dito. Suruan, lumapit ka rito ngayon din. Nanay. Nanay. Tulong, pipigain ako ni tatay. Tito, maayos nating pag-usapan ito. Anong pag-uusapan? Inagaw mo ang nag-iisang anak kong babae. Hindi pa kita pinaparusahan. Nanay. Ikaw, habang tumatanda ka, lalo kang nagiging pasaway. Pag-aasawa,
Napakalaking bagay nito, hindi mo man lang kami kinonsulta. Nag-official business kami ng tatay mo noong nakaraang araw. Pag-uwi namin, nabalitaan na lang naming ikakasal ka na, at kasama pa nitong loko-lokong ito. Anong loko-loko? May pangalan siya. Lu Haoting ang pangalan niya. Sumasagot ka pa? Ay tatay, nanay. Alam ko na ang pagkakamali ko. Sa susunod, ano mang mangyari, uunahin kong sabihin sa inyo, okay? Ay, tatay. Alam na ng iyong paboritong anak ang pagkakamali niya. Huwag ka nang magalit. Anong paboritong anak? Parang isa kang parusa. Ikaw naman ang tatay ko. Tito, tita. Anong tawag mo sa akin? Dapat mong baguhin ang tawag mo. Ay. Tatay. Nanay. Ako ang may kasalanan sa lahat ng ito. Kung may sisihin man, ako na lang ang sisihin. Huwag niyong sisihin si Ruan Ruan. Siyempre, ikaw ang may kasalanan. Ang anak kong mahal pa ba ang sisihin ko? Tama na. Nagpakasal na rin sila. Basta mahal ni Ruan Ruan. Hindi na tayo makikialam. Pero, anak, isa lang ang minamahal naming anak. Dapat mong alagaan siya ng mabuti. Tita, huwag kayong mag-alala. Gagamitin ko ang buong buhay ko upang ipagtanggol si Ruan Ruan. Mas maganda yan. Hoy, kung sasaktan mo ang anak kong babae, hindi kita palalampasin. Huwag po kayong mag-alala. Kung sasaktan ko si Ruan Ruan, ako mismo ang uunang papatay sa sarili ko. Anak, kung may umapi sa'yo, sabihin mo agad kay Papa. Nandito lang palagi si Papa. CJ. Maligayang bati sa inyong dalawa. Sa inyong paglalakbay tungo sa inyong sariling pampang ng kaligayahan, mula sa inyong pagkikita, pagkakilala, pag-ibigan, hanggang sa pagmamahalan. Magkasamang tinahak ang daan patungo sa hantungan ng pag-ibig. Ang simbahan ng kasal. Nobyo, nais mo bang pakasalan ang babaeng nasa harap mo, habang buhay, hindi maghihiwalay? Gusto ko. Nobya, nais mo bang pakasalan ang lalaking ito? Gusto ko. Sandali. Anong ginagawa mo rito? Hindi ka welcome dito. Lu Haoting, anong kinakatakot mo? Alam mo namang ang lahat ng meron ka ngayon, ay ninakaw mo lang, di ba? Ruan Ruan, sinabi ko na, ako ang tunay mong nobyo. Si Lu Haoting ay peke, niloloko ka lang niya. Kasal namin ni Haoting ngayon. Umalis ka na. Paano kung may ebidensya ako? Paano kung may ebidensya ako? Haoting. Hindi mo ako niloloko, hindi ba? Mga bodyguard, itapon ninyo ang taong ito. Bilisan ninyo. Ha ha ha, Lu Haoting, natatakot ka. Ruan Ruan, hindi ka ba naniniwala sa akin? Bitawan mo ako. Pero ngayon, nakahanap na ako ng ebidensya. Kapag pinindot ko ang remote control, maiintindihan mo ang lahat. Ang taong mahal mo, ako pa rin, hindi siya. Mga bodyguard, kunin ninyo ang remote control na ito. Akala ninyo mapipigilan ninyo ako sa pagkuha ng remote control. Suruan, lahat ng miyembro ng pamilya Lo, nagsisinungaling sa'yo. Maniniwala ka pa rin ba sa kanila? Basagin ninyo ang remote control. Pigilan ninyo. Ruan Ruan. Ruan Ruan. Naniniwala ka pa rin sa akin, hindi ba? Mga sinungaling ang pamilya Lo. Ako lang, ang tunay na nagmamahal sa'yo. Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. Kasalan ko ngayon.
Ayokong magulo pa ito at masira ang aking kasal. Kung may ebidensya ka nga, gusto kong makita kung ano ang dala mo. Ibigay mo sa akin ang remote control. Ruan. Ay, paano nangyari ito? Diyos ko. Paano posible? Hindi ganito. Tandang-tanda ko na. Ito ba ang ebidensyang sinasabi mo? Ruan. May ebidensya talaga ako. Umalis ka na. Bitawan mo ako. Lu Haoting. Ikaw ang may kagagawan, di ba? Ganito ka ba kaitakot na malaman ni Suruan ang katotohanan? Aray, Mga bodyguard. Itapon niyo agad itong tao sa labas. bitawan niyo ako, hindi ako aalis. Bitawan niyo ako, Ruan. maniwala ka sa akin. Kailangan mong maniwala sa akin. Ruan. 8. Pasensya na. Umalis ka na. Ruan. Ako. Ay, Okay lang. Ipagpatuloy natin. Kaya, sa napakagandang sandaling ito, ay... Alis na tayo. Lanan. Buti na lang nahuli ko si Zhao Xiangyu. Mukhang may tinatago yung lalaking yon. Alam ko nang may kakaiba sa kanya. Per, salamat sa iyo mayon. Pare, huwag kang ganyan sakin. Kung hindi mo nahuli na may ginawang kalokohan si Zhao Xiangyu na pinalitan ng video, ang kasal mayong araw na ito ay magkakagulo talaga. Kung talagang ituturing mo akong kapatid, sabihin mo sa akin ang totoo. Bigla na lang iniwan ni Suruan si Zhao Xiangyu at ikinasal sa'yo ang mortal mong kalaban. Mayroon bang, hindi ko alam na dahilan? Noong ang araw na yon, si Suruan ay naaksidente. Pagkatapos niyang magising, nawala na ang lahat ng alaala niya tungkol kay Zhao Xiangyu. At saka, akala pa niya ako ang boyfriend niya. Ano? Hiyu. Ang kasal mayong araw na ito ay ninakaw ko lang. Si Suruan. Nawalan ng memorya. Ruan. Ah, yung, Ikaw, nauuhaw ka ba? medyo. Ako, kukuha ako ng tubig para sa'yo. Ako na. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Oh, yun, tubig. Uminom ka na. Ayos lang. Aray, bakit parang masakit ang mata ko? Ako. Maliligo muna ako. Alayanan. Suruan. Ang tanga-tanga mo. Natutulog ka na ba?
Hindi pa. Ano nang? Gagawin mo. Ngayon, ang ating gabi ng kasal. Ese, ano ngayon? Pwede ba? Hindi pwede. Ha? Luhouting. Saan mo inilalagay ang kamay mo? Aray, bastos ka. Manyakis. Aray, ang sakit ng likod ko. Masamang tao. Ese. Ruan. Ha? Ayos ka lang ba? Ikaw ang may kasalanan. Hoy, Masakit na masakit ba? Karga na kita. Tumahimik ka. Hala, Aray. saan ba talaga masakit? Papahiran kita ng gamot. Luhouting. Umalis ka dyan. Ruan. anong oras na ba? Ngayon ka lang bumangon. Bilang manugang ng pamilya Lo, wala ka bang alam na disiplina? Anak mo ang may kasalanan yan. Ang tagal niya kasing umistorbo. Nanay. Alam kong mali ako. Hindi na maulit. Hindi ko pakialam ang dating ugali mo. Pero ngayon, dahil manugang ka na ng pamilya Lo, dapat magpakita ka ng asal ng isang manugang. Tama po kayo, nanay. Eto nga pala, nasaan ang katulong? Day off niya ngayon. Yung tanghalian ngayon, ikaw na ang maghanda. Ha? Ako? Ako ang magluluto. Nanay, teka, baka naman ngayon, kain na lang tayo sa labas. Ako na ang biyenan mo, hindi mo ba ako mapag-uutusan? Sa tingin ko, ayaw mo lang talagang magluto para sa akin. Gusto mo bang, ako pa ang biyenan ang magluto para sa'yo, bago ka masiyahan? Kalmahan natin. Mukhang sinadya niya to. Dahil kay Houting, tiisin ko na lang. Nanay, hindi naman sa ayaw kong magluto. Pero ako kasi. CJ, nanay, tama po kayo. Yung tanghalian ngayon, ako na ang bahala. Houting, saklolo. Ayos lang. Ayos lang. Pasensya na. Aray. Aray. Ayos lang. Ayos lang. Aray, Anong ingay dyan? Ang ingay. Ma, aray, pasensya na. Ma, hindi ko sinasadya. Hindi mo sinasadya. Sa tingin mo ba, masyado akong mahigpit sa'yo, masama na ang trato ko sa'yo. Ikaw. Ginaganti mo lang ako. Hindi po, ma. Nagdadahilan ka pa. Mukhang ayaw mo talaga sa akin. Bakit kaya napangasawa ng pamilya namin? Ang isang manugang na tulad mo, ako. Nako, anong nangyari? Ah, mahal. Anong nangyari? anak. Mabuti na lang dumating ka. Tingnan mo ang asawa mo. Pinagluto ko siya para sa akin, pero hindi niya nagawa ang pagkain. Siya, binato niya ako ng isda. Hala, ma, hindi ganoon si Ruan. Mula pagkabata, hindi siya pumasok sa kusina. Magluto ng isda pa kaya, magsindi ng apoy nga, baka hindi niya magawa. Ikaw. Bakit ikaw pa ang kakampi niya? Nako, hindi ako kumakampi sa kanya. Mauna po kayong huminahon, tingnan niyo po, iba't iba ang hilig ng tao. Hindi talaga magaling magluto si Ruan. Pero sa ibang bagay, tiyak na magiging mabuti siya sa inyo, hindi ba? Tingnan niyo po, may regalo siya para sa inyo. Tingnan niyo po. Ako. Oh, Nako, tingnan niyo po.
Tingnan nyo, nagustuhan nyo ba? Naku, ma, ang asawa, pinapangalagaan, hindi pinapagluto. Hindi ko siya pinakasalan para magluto. Anong kakainin natin sa tanghalian? Ako ang magluluto. Marunong ka magluto. Ay, Wow! kain na tayo. Ilset, ang sarap. Ang sarap talaga. Kung masarap kumain ka pa. Akala ko ba, magaling ka palang magluto. Siyempre naman. Tikman mo ito. Kumusta? Masarap. Ma, kumain ka rin. Ang pamilya namin, ang mga Lo, ay isang kilalang-kilala at iginagalang na angkan. Bilang manugang ng pamilyang Lo. Ang pinakabatayang bagay na pagtimpla ng tsaa, hindi lang dapat matutunan, kundi dapat pang magalingan. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Di magsimula na tayo. Lanan. Aray. Aruy. Ha? Suruan. So sorry po. Ulitin ko po. Uulitin ko po. Aray. Ang sakit-sakit. Pagtimpla ba ng tsaa ang tawag dyan? Ang sakit. Anong nangyari? Huwag ka nang magtimpla sa susunod. Tiete. Tiwala lang, aray. Masakit pa ba? Nagtimpla lang ng tsaa, napano ka na, nasugatan ka pa ng ganyan, talagang walang silbi. Nanay. Ay nako, sige, alam ko na. Hindi mo na kailangang matutong magtimpla ng tsaa. Wala namang patutunguhan yan, ang kapal ng kamay mo. Huwag mong intindihin ang sinabi ng nanay ko. Matalino ka naman. Ay, ma'am, nandito na naman po kayo, tuloy po kayo. Ito, at ito, pati ito, ibalot mo na lahat, sige po. Heto po. Salamat po, muli po. Hoy, Ate Lo, ikaw pala yan. Mrs. Ye, may kailangan ka ba? Ay nako, Ate Lo, 2 taon lang tayong hindi nagkita. Ngayong nagkita na tayo, bakit parang may pagitan pa rin? Mrs. Ye, may gagawin ako ngayon, sa ibang araw na lang tayo mag-usap. Hoy, ay nako, Ate Lo, huwag kang masyadong magpakapagod. Naawa nga ako sa'yo. Kung hindi ka lang maagang nabiyuda, sa mga nakaraang taon, hindi ka sana napagod ng ganito. Ay nako, kawawa naman talaga si Kuya Lo. Napakabata pa, namatay na. Ye Luping. Tama na ba yan? SSS sorry. Ate Lo. Mali ang sinabi ko, hindi ko sinasadya. Naku po. Akala ko, yung babaeng ito na malambing magsalita, ay isang dalaga. Yun pala, isang tita na. Tita, ilang taon ka na ba? Sino ka? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga, akala ko, kasing edad lang kita, ay, yung malambing mong boses. Kanino mo ba natutunan yan? Ang galing mo naman. Malambing na boses. Hindi ba yan yung malambing na boses, na paborito ng mga lalaki? Natural na boses ko yan, hindi ko kailangang magpanggap. Kaya pala,
Kanina pa akong nagtataka. Bakit pag nagsasalita ka, puro kuya at ate ang tawag? Akala ko, isang batang dalaga ka pa lang. Matanda ka na, nagpapanggap ka pa ring malambing na asawa. Hindi ka ba nahihiya? Ikaw, ano ang ikaw? Ikaw ang tinutukoy ko. Kahit sa malayong lugar, naaamoy ko sa'yo, ang halimuyak ng tsaa. Bakit? Holes sali ba sa bahay nyo? Ang tsaa, o puting lotus? Ikaw, wala kang katuturan. Oh yung, natural mong malambing na boses. Bakit ngayon, nawala? Ako. Hoy, Huwag kang umalis, Day. Ha ha ha. Nanay, sa totoo lang, ang ganda-ganda po ng ngiti ninyo. Dapat mas madalas kayong umiti. Nanay, dito, wala po bang nagustuhan? Lipat na lang tayo ng ibang tindahan. ay, huwag na. Uwi na tayo. Sige, uwi na tayo. Dalawang tao, tulungan ninyo akong dalhin ang mga gamit ko. Nanay, Pinag-initan mo na naman si Ruan ngayon. nagreklamo siya sa'yo. Alam ko na. Nagpapanggap lang siya ngayon. Wala siyang sinabi. Kaninang hapon, kinausap ko, ang dalawang assistant, sila ang nagsabi sa akin. Pinahiya mo na naman si Ruan. Noon, sobrang gusto mo siya, pero nagloko siya. Sa loob ng napakaraming taon, hindi mo siya makalimutan. Nanay, ipinagtatanggol lang kita. Lahat iyon ay hindi pagkakaunawaan. Hindi siya nagloko. Ako lang ang may gusto sa kanya. Ay, nanay, ngayon lang ako nagtagumpay na mapangasawa siya. Huwag mo na siyang paalisin, pwede ba? Ay nako, anong kasalanan ko ba? Bakit ako nagkaanak ng walang kwentang tulad mo? Ay, Sige na. Ikaw naman ang magpapakasal sa kanya. Kung gusto mo siya, hindi kita pipigilan. alam ko na, nanay, ang bait-bait mo talaga. Kaya, nanay, nangako ka na ha, mula ngayon, huwag mo na siyang pahirapan. Salamat, nanay. Ano ba talaga ang nangyari kay Suruan at Zhao Xiangyu? Naglakas loob pang pumunta si Zhao Xiangyu at guluhin ang kasal. Baka hindi pa talaga tapos ang relasyon nila ni Suruan. Nanay, Suruan. Ruan. Nanay, kanina sinabi mo na hindi pa ako tapos sa isang tao. Yung Zhao Xiangyu. Ako. Houting. Sabihin mo. Ruan, pasensya na. Dinaya kita, matagal na pala, nakilala mo si Zhao Xiangyu. Bakit mo ako dinaya? Kaya, totoo lahat ng sinabi niya? Siya ay, hindi, si Zhao Xiangyu noon pa man, ginugulo ka na niya. Malaki ang naging abala niya sa'yo. Tapos nung naaksidente ka, nagulo ang memorya mo, kaya hindi mo na siya naalala. Kaya hindi ko sinabi sa'yo. Mula noong mag-aral pa lang, ginugulo ka na niya, kaya tinanong ka ni nanay, kung tapos ka na ba sa kanya. Ganun ba? Nanay, ganun, di ba? Tama ba? Ako. Oo. Ruan, pasensya na. Ako, hindi ko dapat dinaya ka. Ako, hindi mo kailangang humingi ng pasensya sa akin. Alam ko, para sa ikabubuti ko lang yon. Yung Zhao Xiangyu na yon, wala akong maalala sa kanya. Noon, malamang ayaw na ayaw ko sa kanya. Mahal, salamat sa pagprotekta mo sa akin. Ruan, pasensya na. Natatakot akong mawala ka. Bawat sandaling kasama kita ngayon. Parang panaginip lang ang pakiramdam. Sana lang, itong panaginip na to ay tumagal pa at huwag na tayong magising habang buhay. Sige na, kailangan ko pang magpalit ng gown. May charity dinner pa tayo ngayong gabi. CJ, sasamahan kita. Nanay, akyat muna kami. Sige.
Talagang ang mga anak at apo, sila na ang bahala sa sarili nilang kapalaran. Ruan. Pupunta muna ako sa mga kaibigan ko. Ikaw muna maglibot-libot ka. Esan, CJ, wag mo akong intindihin. Suruan. Ano yon? Anong nangyari? Ayan pasensya na, hindi ko sinasadya yon. Sinadya mo yan. Saan mo man ibuhos yung baso ng alak, sakin mo pa ibinuhos. Ang sama mo. Yan, mali ang akala mo sakin. Yung waiter kanina, bigla siyang sumugod sakin. Nag-react lang ako para kunin yung red wine. Kasabay noon, nakatayo ka sa tapat ko. Aksidente lang talaga lahat yon. Ah, ganun pala. Sabi ko na nga ba, hindi ganon si Ginang. So, Ruan, anong nangyari? Houting Gedge. Sinadya niyang buhusan ako ng red wine. Ano bang nagawa ko sa kanya, para gawin niya to sakin? Nadumihan yung damit mo. Ano nang gagawin ko? Bagong bili mo lang to sakin. Okay lang, bibilhan na lang kita ulit. Salamat, honey. Tita Lo, tulungan mo naman ako. Nanen, anak, malamang hindi sinasadya ni Ruan yun. Huwag mo nang isipin yun. Tita. Samahan na lang kita magpalit. Nanen, magpalat ka na rin ng damit. Baka magkasakit ka pa. Ilang araw pa lang. Si Tita Lo, nasa panig na ni Suruan. Ano? Gusto mo bang bawiin si Luhauting? Joe Siang Yu. Kanina sa salo-salo, ano ang ibig sabihin ng sinabi mo? Simple lang. Gusto mo rin ba makuha si Luhauting? At gusto kong makuha si Suruan. Pareho ang target natin. Kaya pwede tayong magtulungan. Makukuha natin ang gusto natin. Anong plano mo? Ano ang ibig mong sabihin? Nababaliw ka na. Kung gusto mong makuha si Luhauting, sundin mo lang ang sasabihin ko. Ano sa tingin mo? Matalino. Houting. Ako ang may kasalanan kanina. Humihingi ako ng paumanhin. Huwag ka nang magalit. Hindi ako ang dapat hinan mo ng paumanhin, kundi si Ruan. Inumin mo ang basong ito, at hihingi ako ng tawad sa kanya. Umalis ka. Ruan. Alam kong hindi ka naniniwala sa akin ngayon. Pero akala mo ba si Luhauting ay karapat-dapat pagkatiwalaan? Hindi siya ganoon katapat tulad ng iniisip mo. Ruan. Nasa kwarto ngayon si Luhauting. Kasama ang ibang babae, naglalambingan. Ano ba ang meron siya para pagkatiwalaan mo? Kung magsasalita ka pa ng kung ano-ano, tatawag ako ng pulis. Ipapakita ko sa'yo ngayon. Nandito sa memory card na ito ang lahat ng gusto mong malaman. Basta buksan mo lang ito, malalaman mo kung nagsisinungaling ba ako o hindi. Zhao Xiangyu, nang aasar ka pa kay Suruan, papatayin kita. Nandyan sa loob si Luhauting. Kailangan mong pumasok at tingnan. Ano ibig mong sabihin? Sino ang nagtali sa'yo dito? Si Houting ba yon? Nasaan siya? Nakakakahiya. Tara na. Houting. Ako to.
Houting. Ako, bilang kuya niya, ang may pagkukulang sa pagdidisiplina sa kapatid kong babae. Kahapon, sinanan ang nagkamali. Kaya ngayon, isinama ko siya rito, para humingi ng tawad sa inyo. Kuya Houting, nagkamali ako. Patawarin mo ako, pwede ba? Hiyu, itinuring kita bilang tunay na kapatid. Kaya itinuring ko rin ang kapatid mo bilang tunay na kapatid. Alam mo ba yan? Alam ko. Ipapaalis ko siya pabalik sa Miwi. Kuya, ayokong umalis. Sumobra ka na talaga ngayon. Hindi kita matutulungan. Kuya Houting, nagkamali ako. Huwag mo akong paalisin. Kuya Houting, tumayo ka. Alam mo bang iligal ang paglalagay ng droga? Ipinagbabawal ang mga gamot na iyon. Hindi ako. Iyon ay, ibinigay sa akin ni Zhao Xiangyu. Sabi niya, kung makikipagtulungan ako sa kanya, makukuha ko ang puso ni Kuya Houting. Ang tanga-tanga mo naman, ginamit ka lang ng walang bayad. Nagkamali ako. Huwag niyo akong paalisin, pwede ba? Hiyu, dalhin mo na siya. Huwag ka nang magpakita sa harap ko sa hinaharap. CJ, Ayoko ngang umalis. Hindi pa ako napapatawad ni Kuya Houting. Kuya, ayokong mag-abroad. Nakakalungkot mag-isa sa ibang bansa. ang sinabi lang ni Houting, huwag kang magpakita sa harap niya. Sa susunod, iwasan mo na lang silang dalawa, di ba? E di hindi na ako kailangang mag-abroad. Ayos. Polem, Kuya Houting. Polem, suruan. Sa totoo lang, nakakatuwa naman siya. Hindi naman siya masamang tao sa ugali. Spoiled lang talaga. Bakit, nanghihinayang ka na nang makaalis niya? Ano bang sinasabi mo? Saan ako nanghihinayang? Ang puso ko para lang sa asawa ko. Sige na nga. Tanggang hinanan. Niyang simpleng bagay na yan, hindi pa magawa. Zhao Xiangyu, ikaw ang may kasalanan nito. Huwag kang tatakbo. Manluloko ka, lulupin kita. Hoy, mag-ingat ka nga. Nandito pa tayo sa sala. Nagbakasyon na si Lola. Tayo na lang dalawa ang nandito ngayon. Isang halik lang ang pwede. Inay, bakit hindi ka man lang nagpaalam na pupunta ka? Kailangan ko pa bang magpaalam sa sarili kong bahay? Inay, hindi ganoon ang ibig sabihin ni Houting. Mahilig ka naman sa art exhibits, di ba? May kaibigan ako, na binigyan ako ng 2 tiket. Ayoko naman, kaya sayo na lang. Yung art exhibit na ito, napakahirap makuha ng tiket nito. Nagpahanap ako sa maraming kaibigan, wala silang makuha. Inay, salamat. Ikaw ang pinakamabuting biyenan sa buong mundo. Ay nako, tama na, huwag kayong maglambingan dito. Sige na, hindi na ako makakaabala sa inyo. Ay inay, aalis ka na agad? Sigurado ka bang aalis ka na? Inay, ano ba yan? Tingnan mo ito. Pasensya na. Ayos ka lang. Ruan. Ang sakit. Hintayin mo ako, please. Ruan. Anong nangyari, Ruan? Ruan, huwag kang matakot. Doktor, 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 kumusta na siya? Ang pasyente ay malamang na, nawalan ng malay dahil sa ilang uri ng matinding stimulus. Halimbawa, ang parehong tao, pangyayari o eksena. Ang kanyang memorya, magbabalik ba ito? Si Suruan ay nakaranas ng amnesia. Lahat ay malalaman lamang, pagkatapos niyang magising. Sa patolohiya, hindi bihira ang ilang pasyenteng may amnesia, na kapag muling naranasan ang parehong karanasan, ay bumabalik ang kanilang memorya. Sige, naiintindihan ko na. ganun pala. May naisip akong paraan. Suruan. Sa pagkakataong ito, siguradong babalik ka sa akin. Ruan, gising ka na. Bakit ako nasa ospital? Kanina, nasa art exhibit tayo, at bigla kang hinimatay. Buti na lang at okay ka. May iba ka pa bang nararamdaman? Gutom na ako. Uwi na tayo.
Pwede naman akong maglakad ng mag-isa. Gusto lang kitang pasanin. Ang daming tao doon. Baba mo ako agad. Tara, sumilip din tayo. Ruan. Sa pagkakataong ito, siguradong maaalala mo ako. Kung ituturing mo ang pulang lobo bilang rosas. Ang galing mo talaga. Hindi ka ba natatakot na pumutok yan? Gusto mong palitan ng pulang lobo ang rosas. Ganun ba? Ang tanga-tanga mo talaga. Hindi ka natatakot na pumutok yan? Lu Haoting, kung hindi ka marunong magsalita, manahimik ka na lang. Walang nag-iisip na pipi ka. Dahil ba araw-araw kang nagpapakita ng bagong antas ng katangahan sa harap ko? Ganun ba? Ikaw ang tanga. Buong pamilya mo, tanga. Suruan, pinapayuhan kitang iligpit mo lahat ng kalat na yan. Ngayon din. Kung hindi, tatawagan ko ang door manager. At sasabihin kong gumagamit ka ng bukas na apoy. Lu Haoting, talagang mandaraya ka. Isa kang talagang single. Naiinggit ka sa matamis naming relasyon. Bibigyan kita ng 10 segundo. Anong 10-10? Ngayon ang first anniversary naming ni Xiangyu. Kung magsumbong ka, hindi kita patatawarin. Door manager, may gumagamit ng bukas na apoy dyan. Lu Haoting, dorm manager. Pumunta ka agad sa baba ng opisina. Magpo-propose kaya siya? Ruan. Naalala ko, may kailangan pa akong asikasuhin sa opisina. Samahan mo ako. CJ, ang romantic. Suruan. Ikaw ba yung tumawag sa akin kanina? Ako nga. Di mo ba kilala to? Isa siyang assistant ko. Mga bulaklak, kandila, lobo. Heyu, hindi kaya ikaw ang magpapakasal ngayon? Hindi, may event lang kasi ang kumpanya namin. Hindi yan proposal. Wala namang magandang makikita dyan. Anong event? Pwede ba akong sumali? Ruan, di ba sabi mo sasamahan mo ako pabalik sa opisina? Muntik ko nang makalimutan yon. Uwi na tayo agad. Aalis na muna kami. Hiyu, anong ginagawa mo? Ano sa tingin mo? May tinatago ka ba sa akin? At si Ruan. Dito. Haoting. Hindi mo inaasahan, di ba? Na makikita ko si Siyo dito. Kagagaling ko lang malaman na nakauwi na siya. Sa totoo lang, nagkita na kami ni Haoting ilang araw na ang nakalipas. Kumusta? Ipapakilala ko ng maayos ang sarili ko. Ako si Qin Siyu. At ko sina Haoting at Hiyu. Suruan. Hindi lang yan, ate. Sasabihin ko sa'yo, hindi lang si ate Siyo ang ate namin. Siya rin ang pinakamaganda. Halos lahat ng lalaki sa departamento noon ay gusto siya. Pero, may laging nakatirang isang tao sa puso niya. Kahit na ako, na napakagaling, ay nireject ng mag-confess. Ayaw pa rin niya. Siguro mas magaling pa yung taong iyon. Huwag kang makinig sa kanya. Sa ibang lugar na lang tayo mag-usap. Matagal na rin tayong hindi nag-inuman, pare. Tara, lasingan tayo ngayong gabi. Suruan. Narinig ko, noong high school pa lang ay magkakilala na kayo ni Haoting. Bakit? Alam mo ba, na may laging liwanag sa buhay sa puso ni Haoting? Alam mo ba, na sa puso ni Haoting, ay mayroong isang liwanag sa buhay? May liwanag sa buhay si Haoting.
Paano ko nalaman yan? Mukhang marami pang bagay ang hindi sinasabi sa'yo ni Houting. Pasensya na, hindi ko alam na hindi sinabi sa'yo ni Houting ang tungkol sa amin. Hindi ko dapat sinabi yon. Siya kaya ang liwanag sa buhay ni Houting. Maganda nga siya talaga. Okay lang. Tapos na yon, kasal na kami ni Houting. Suruan, maihihilingin ako sa'yo. Ano yon? Gusto kitang makipagkumpetensya ng patas para kay Houting. Ano ang sinasabi mo? Suruan, mahal na mahal ko talaga si Houting. Kung hindi ko siya iniwan noon para pumunta sa ibang bansa, baka ako ang napangasawa niya ngayon. Suruan, kitang-kita mo naman siguro na iba ang trato niya sa akin. Dahil pinili mong umalis, hindi ka na dapat bumalik ngayon. Kinshu, hindi siya isang bagay na gusto mo lang kunin at itapon kapag sawa ka na. Siya ay isang tao. Wala akong magawa noon kundi umalis ng bansa. Sa mahabang panahon, hindi ko siya malimutan. Alam kong hindi ka masaya sa mga sinasabi ko. Pero ngayong bumalik na ako, hindi ko na siya pakakawalan. Yung maliit na ulan noon, ikaw ba at siya? Houting, bakit ang dami mong ininom? Okay lang. Kukuha ako ng tubig para sa'yo. CJ. Ganyan ka pa rin, umiiwas pa rin sa pag-inom. Huwag kang magsinungaling. Salamat, Ruan. Houting, pag uwi mo, uminom ka ng maraming honey water. Naalala ko pa, dati tuwing lasing ka, ako ang naghahanda noon para sa'yo. Honey, uwi na tayo. CJ, uwi na tayo. Ruan, anong nangyari? Houting, uminom ka ng maraming honey water pag uwi mo. Baka sumakit ulo mo. Ngiting-ngiti ka pa. Ang cute mo kapag nagsiselos ka. Anong siniselos ko? Hindi ako nagsiselos. Mas gusto ko ang toyo. Hindi ako nagsiselos. Ruan, ikaw lang ang mahal ko. Talaga? Talaga? Siyempre. Ate, nakauwi ka na rin sa wakas. Walang kwenta. Pinagkatiwalaan kitang bantayan si Houting, pero hindi mo nagawa. At si Suruan noon, hindi ba siya ang sipsip mo? Paano nga ba siya nakapag-asawa kay Houting? Kasalanan lahat ito ni Lu Houting, yang walang hiya. Nasaktan ng utak ni Suruan at nawala ang memorya niya, kaya bigla na lang, nakalimutan na niya ako. Si Lu Houting, yung walang hiya, gago. Sinamantala pa niya ang kalagayan. Inakit niya si Suruan na pakasalan siya. Ate, kailangan mong tulungan akong mag-isip ng paraan. Kunin natin ulit si Suruan. Sabi mo, nawala ang memorya ni Suruan. Oo. Narinig ko ng palihim sa ospital ilang araw na ang nakalipas. Sabi ng doktor, nasugatan ng utak ni Suruan ngayon, hindi dapat ma-stress. Kaya naisip ko, buuin muli ang memorya niya para ma-stimulate siya. Pero ang nangyari, si Lu Houting, yung gago, palagi niya akong pinipigilan. Siang Yu. Maraming paraan para maibalik ang memorya. Pero may isang paraan na pinakadirekta at epektibo. Anong paraan? Hoy, tapos ka na ba sa trabaho? Bumili ako ng isang booklet ng chrysanthemum para kay Papa. Sa palagay mo, magugustuhan niya kaya? Siguradong magugustuhan niya. Ruan. Bakit ba tuwing lumalabas, laging napapanahon? Suruan, hindi siya palaging magkakaroon ng swerte. Array, dahan-dahan lang. Oh. Array. Anong nangyari sa inyo? Muntik nang mabangga ng kotse si Ruan kanina. Nasaktan ka ba kahit saan? Nako, ikaw naman. Napakalaking pangyayari ito. Bakit hindi mo dinala si Ruan sa ospital? Bakit ka pa umuwi?
Nanay, okay lang talaga ako. Buti na lang napapanahon ang pagdating ni Houting. Natakot lang ako. Walang nasaktan. At saka, hindi ba ngayon ang anibersaryo ng pagkamatay ng tatay ko? Hindi pwedeng maantala. Anak. Anak, maayos naman kaming lahat. Ikaw, huwag mo na kaming isipin. Si Houting naman, nag-asawa na. Mabait na babae siya. Ngayon naman, maayos naman kaming lahat. Hoy, Lola. Lola, nanay, Lola, ha, hoy, suruan. Hoy. Ruan. 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 Dahil sa'yo, araw-araw sa harap ko, bagong antas ng katangahan. ikaw ang tanga. Pamilya mo ang tanga. Ito ang boyfriend ko, gwapo, di ba? Suruan. Libangan lang. Ay nako. Ruan, gising ka na sa wakas. Ruan, gising ka na. Natakot ako ng husto. Aray. Mabuti naman at gising ka na. Ruan. May nararamdaman ka bang masama? Gusto kong makausap ng mag-isa si Houting. Lola, ina, lumabas muna kayo. Sige, alagaan mo siya. Halika, alis na tayo. Anong nangyari, Ruan? Lu Houting. Naalala ko na ang lahat. Bless you. Bakit mo ako hinaharang? Ina, sandali lang po, pakinggan muna natin ang sasabihin ni Ruan. Ruan. Ako ang may kasalanan dito. Humihingi ako ng paumanhin sa'yo. Suntukin mo ako, murahin mo ako, kahit anong gawin mo sa akin, tatanggapin ko lahat. Basta huwag mo lang akong iwan. Huwag tayong maghiwalay. Ako. Ruan. Huwag kang ganyan. Nakikiusap ako sa'yo. Ay, hindi pwede. HMP. Array. Ruan. Kasalanan ko ang lahat. Ako ang nagutos kay Houting na ituloy na lang ang pagkakamali, at hinikayat ka pang magpakasal. Kung may sisihin ka, ako na ang sisihin mo. Huwag mo sanang sisihin si Houting, ha? Ruan. Ikaw ba ay, dahil sa mga bagay na ginawa ko sa'yo noon, kaya mo gustong iwan si Houting? Kung ganoon, humingi ako ng tawad sa'yo. Mahal na mahal ka talaga ni Houting. Nagkaintindihan lang tayo noon. Sa totoo lang, ang galing-galing mo. Pwede bang huwag kayong maghiwalay? Ruan, anong nangyari sa'yo? Hala. Ma, tumawag ng doktor. Sige, bilis. Nandito ako, huwag kang mag-alala. Lu Houting. Gusto kong mapag-isa muna. Pwede ba akong manatili dito para samahan ka? Tahimik lang ako, hindi ako magsasalita. CJ, Ruan, aalis na muna ako. Kung may kailangan ka, tawagin mo agad ako. Nandito lang ako sa labas ng pinto. Kain na. Ruan. Zhao Xiangyu. Ang tagal na nating hindi nagkita. Ruan. Bumalik na ba ang alaala mo? Ruan. Sa wakas, bumalik na ang alaala mo. Alam kong babalik din ang alaala mo. Alam kong hahanapin mo ako. Mahal na mahal mo ako noon. Paano ka magkakagusto? Kay Lu Houting, yung mukhang inosenteng yun. Ruan. Hindi mo alam kung gaano kita kinamiss nitong mga araw na wala ka.
Kasalanan ni Lu Haoting, yung walang hiya at mukhang inosenteng yun. Ruan, hindi mo alam kung gaano kawalang hiya ni Lu Haoting. Sinadya niyang lokohin ka. At sinadya pang hadlangan ng pagbalik ng alaala mo. Zhao Xiangyu, tatanungin kita. Noon, sa likod ng lawa sa paaralan, ikaw ba talaga ang sumagip sa akin? Syempre ako ang sumagip sa'yo. Sino pa ba kundi ako? Ruan, hindi mo talaga alam kung gaano ako kasaya na bumalik ang alaala mo. Zhao Xiangyu. Totoo ngang bumalik na ang alaala ko. Pero totoo ring umibig ako kay Lu Haoting. Nandito ako ngayon para sabihin sa iyo na sana'y huwag ka nang manggulo pa sa amin. Ano ang sinasabi mo? Nagloloko ka lang, di ba? Noon, kayo ni Lu Haoting ay laging nag-aaway. Paano ka magkakagusto sa kanya sa loob lang ng ilang buwan? Hindi ako naniniwala. Noon, nasa hotel ka, sinabi mong libangan lang ako. Ngayon, bakit ka nagpapanggap na parang tunay ang pagmamahal mo? Nakakatawa talaga. Ruan, siya pa rin ang pinili mo. Anong nangyari kay Haoting? Bakit pagdating mo dito, umiinom ka na agad ng tuloy-tuloy, at ganyan ka pa uminom parang walang buhay? Hindi ka ba natatakot na magalit sa iyo ang asawa mo? Hindi niya ako pinapansin. Anong nangyari sa inyo? Bumalik na ang memorya niya. Ano? Pumunta siya kay Zhao Xiangyu ngayon. Ayaw na niya sa akin. Baka may misunderstanding lang. Naku, Haoting, huwag ka nang uminom. Kung inom ka pa, mapapasok ka sa ospital. Huwag mo akong pakialaman. Ikaw. Haoting. Nasaan na siya? Lu Haoting. Kumusta? Lu Haoting, nasaan ka? Suruan, pumunta ka rito sa 0 degrees bar agad. Kanina, parang ayaw mabuhay ni Haoting sa pag-inom. Halos mabaliw na siya. Ngayon, bigla na lang siyang nawala. Ano nang sinasabi mo? Pupunta ako dyan agad. CJ, Nasaan siya? Nahanap mo na ba? tiningnan ko ang sirye. Si Kinshu ang umalis kasama si Haoting. Hi, Suruan, saan ka pupunta? Uwi ako. Hindi mo nahahanapin si Haoting. Si Lu Haoting, siya na nga, kasama na niya ang kanyang unang pag-ibig. Hindi natin alam kung nasaan sila ngayon. Nag-uusap ng mga lihim ng puso. Ano pa ang pakialam ko? Bakit ko pa siya hahanapin? Unang pag-ibig, ano ba talaga ang sinasabi mo? Hindi kailanman, nagustuhan ni Haoting si Kinshu. Isang panig lang ang pagtingin niya kay Haoting. Ang pag-alis niya sa bansa ay dahil sa pagkabigo niyang umamin, nasiraan siya ng mukha kaya umalis. Ibig mong sabihin, hindi kailanman, nagustuhan ni Lu Haoting si Kinshu. Siyempre, hindi. Mula pagkabata, ikaw lang ang gusto niya. Kinshu. Ikaw talaga, plastic. Niloko mo ako, at inagaw mo pa ang lalaki ko. Hindi kita palalampasin. Suruan. Kumalma ka. Agad, hanapin mo si Lu Haoting para sa akin, ayun din. CJ. Anong ginagawa ninyo? Ano sa palagay mo? Tama na.
Lu Haoting. Naalala mo pa ba itong lugar na ito? Bubong ng paaralan. Dito mismo ako noon. Nagtapat ng nararamdaman ko sa'yo. Sa harap ng lahat ng kaklase. At mga guro. Ako, Kinshu. Ang perpektong Diyosa sa mata ng lahat. Dito. Nagpahayag ng tapat na damdamin sa'yo. Ngunit ikaw, tinanggihan mo ako. Ipinahiya mo ako. Matagal ko nang sinabi sa'yo. May gusto na akong iba. Kaya wag mo nang sayangin ang oras mo. Sisuruan palagi ang gusto mo. Tama ba? Alam ko na yan noon pa. Ang tingin mo sa kanya ay iba kumpara sa iba. Nakakatawa talaga. Gusto na gusto mo siya. Ngunit paano naman siya sa'yo? Haoting. Hindi ka niya mahal. Ang mga bagay ko. Wag mong pakialaman. Lu Haoting. Bakit mas gusto mong mahalin ang isang gagong di marunong magpahalaga sa'yo? Kaysa tingnan mo ako, mahal na mahal kita. Haoting. Tayo na lang, pwede ba? Matagal ko nang sinabi sa'yo yan. Huwag mo akong pilitin na ulitin yan. CJ. Ikaw ang nagpilit sa akin. Ang hindi ko makamit ay hindi rin dapat makuha ng iba. Tang sisuruan, tang ka rin. Sa mahabang panahon, palagi kang nagpapakinabang sa iba. Gusto mo bang hulaan? Kung bakit sa mahabang panahon, ay tapat na tapat si Suruan kay Saok Xiangyu. Ano ang ibig mong sabihin? Sandali, may dala silang kutsilyo. Hindi pa ba niya alam hanggang ngayon? Noong nasa hawhulak ka, ikaw ang sumagip sa kanya? Anong sinasabi mo? Noong sinagip mo siya, nandoon din ako. Pag alis mo, ako ang tumawag kay Saok Xiangyu para kunin siya. Ang tanga-tanga niya talaga. Madali siyang nauto. Kaya nitong mga nakaraang taon, si Saok Xiangyu lang ang tinitibayan niya. Kinshu. May ganito pa palang nangyari. Kung ganito ang usapan, medyo hindi nga kayo matalino. Nitong mga nakaraang taon, iisa lang ang tarantadong umikot-ikot sa inyo. Kasalanan ko ito. Ako kasi noon, hindi ko tiningnan ng mabuti kung si Haoting ba yon. Pero Suruan, ang labo naman ng mata mo. Sina Zhao Xiangyu at Haoting, magkaibang magkaiba. Paano mo nga ba napagkamalan si Zhao Xiangyu bilang si Haoting? Noon, medyo lutang lang ako. Nakita ko ang likod ni Haoting. Nang magkamalay ako, wala na si Haoting. Si Zhao Xiangyu lang ang nakita ko. Kaya pala, sabi ko nga, noong mga panahon na yon, bakit ka bigla na lang nabulag at naakit kay Zhao Xiangyu? Ang bait-bait sa'yo ni Haoting. Nitong mga nakaraang taon, ikaw lang ang minahal niya ng buong puso. Suruan, huwag mo siyang pansinin na palagi kayong magkaaway. Nagsiselos lang yon. Kaya, sino ba talaga ang gusto mo, si Zhao Xiangyu o si Haoting? Si Haoting para sa'yo, marami ng hirap na dinanas. Dumanas siya ng hirap at paghati. Hiyu. Kapag nailigtas na siya, sasabihin ko sa kanya ng harapan. Sasabihin ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Lu Haoting. Gusto na gusto kong makita kang nawawala ng kontrol. Kaya pala narito kayo para maghiganti sa akin. Lu Haoting, alam mo pa pala kung sino kami, na narito kami para maghiganti sa'yo. Lahat ito dahil sa'yo. Sabihin mo sa akin. Ano ba talaga ang ginawa mo kay Suruan? Ha? Naalala na niya ang lahat. Bakit ayaw pa rin niya na makasama ako? Sabihin mo sa akin. Kasalanan mo lahat ito. Kasalanan mo lahat ito. Kasalanan mo lahat ito.
Ikaw talaga ang naguto kay Suruan. Kung hindi, paano niya masasabi na mahal ka niya? Ako dapat ang minamahal niya. Ako. Lu Haoting. Nasa bingit ka na ng kamatayan. Anong pinagtatawa mo? Sinabi mong mahal niya ako. Totoo ba yon? Lu Haoting. Dapat kang mamatay. Kung hindi nawala ng memorya si Suruan. Paano kanya mapapansin? Wala nang saysay ang anumang sabihin mo ngayon. Nawala mo na siya ng tuluyan. CJ, Lu Haoting. Mamatay ka rin. Huwag. Zhao Xiangyu. Labag sa batas ang ginagawa mo. Makakulong ka. Labag sa batas? Una, walang CCTV dito. Pangalawa, tayo-tayo lang ang nandito. Ikaw, hindi ka magsasalita. ako hindi rin. Sino pa ang makakaalam? At saka siya, si Lu Haoting. Uminom ng alak si Lu Haoting. At nawawala siya ngayon. Kung sakaling mapariwara ang isip niya at tumalon mula rito, anong kinalaman ko doon? Zhao Xiangyu, sabi ko na nga ba, tanga ka. Ganyan mo itali ang kamay ni Haoting. Pag nakita ng pulis, malalaman agad na dinukot siya. Wala namang malalasing at madudulas. Zhao Xiangyu. Pwede naman tayong mag-usap ng maayos. Kung gusto mong gawing, si Haoting ang magpakamatay sa pagtalon. Hindi ba dapat? Kalasin mo muna ang tali sa kamay niya. At saka, nakainom siya ngayon. Wala na siyang lakas para lumaban sa'yo, di ba? Tama ka. Huwag kong dagdagan ng paghihinala sa akin. Kakalasin ko na. Huwag kalasin. Hanggat nasa atin si Lu Haoting, hindi sila makakalaban. At saka, nahalataan na tayo. Kung ayaw mong lumabas ang katotohanan, kailangang tapusin na natin ito. Sige, pinsan. Ikaw ang masusunod. Suyan, bibigyan kita ng pagkakataon. Gusto mo bang iligtas si Lu Haoting? Itali mo si Hiyu para sa akin. Yan, huwag mo siyang itali. Tumakbo ka na. Huwag mo siyang saktan. Itatali ko. Sandali lang. May naisip akong magandang ideya. Ganito na lang. Sasaksakin ko kayong magkapatid. Isang saksak bawat isa. Tapos, gagawin kong parang nagpatayan kayong magkapatid. Sa ganon, hindi na kaya ako mapaghinalaan? Xiao Yu. Tigilan mo yan. May problema ba? Ate, hindi ba maganda ang ideyang ito? Para pareho silang mamatay. Wala nang makakapagsabi ng totoo, di ba? Sira ulo talaga si Zhao Xiangyu. Ganito na lang, Suruan. Sa'yo ko ibibigay ang pagpili. Ikaw ang bahala kung sino ang una kong sasaksakin. Zhao Xiangyu. Sinabi mong pakakawalan mo si Haoting. Si Lu Haoting ang pinili mo? Sige. Kung ganyan kalaki ang pagmamahal mo sa kanya. Tiyak. Na isasama kita sa kanya. Huwag. Huwag kang gagalaw, ilapag mo ang armas.
Dalhin nyo. Bilis. Diyan ka lang, Lu Haoting. Hindi ako pwedeng makulong. Nagkamali ako. Alam ko na ang pagkakamali ko. Hindi ako pwedeng makulong. Hindi pwede. Sa nalalabi mong buhay, dyan ka na lang mag-isip-isip sa kulungan. Kumusta ka? Masakit ba? Suruan. Talaga bang? Lu Haoting. Mahal kita. Kayong mga magkasintahan. Okay lang na masira ang samahan namin dahil sa pag-ibig nyo. Pero dinadagdagan nyo pa ang hirap naming mga single. Buwisit, gusto ko na rin ng matamis na pag-ibig.